Ako, I discourage the doctors to bring their codes to magbitbit sila ng ICD-10 or ICD codes nila, no? Okay. Sander, bantayan mo yan. Okay? Yung ICD-10 na nasa Google or nasa internet, hindi yan paminsan match sa PhilHealth. Okay, baka ma-technical ka dyan. Baka nangyari yan sa isa kong kliyente. Ang ending, nagkaroon pa ng mga questions. So kung wala siya sa all case rate, you look for something near. Now, it's always good na mag-review sa internet, pero nakita namin hindi talaga siya match. Meron talagang iba na hindi talaga kasama, Sander. Kasi ang ICD ng Pilipinas, may ginawa sila dyan eh. So usually, yan lang din ang ginagamit ni PhilHealth. Okay? Kung wala doon, hanap ka lang ng sino ba yung doktor mo? Baka na si Doc Richard yun. Hanap ka lang ng somewhere near. Okay? Kasi yan yung nangyari sa isa kong kliyente, Sander. Si medical records, ito, maganda yung tanong ni Sander. Si Sander kasi, dating kliyente namin yan, si Ma'am Hardin. No? It's a level 1 facility. Ma'am, hindi kayo mag-level 2? Anyway, mamaya na yan. Ito yung nangyari, Sander. Si medical records nag-ICD. Dahil hindi nga niya makita, yung experience mo, yung diagnosis, hindi makita sa all case rate, tinignan nila sa internet, nandoon, pero wala. So, paminsan, ginamit nila, hindi tugma. Ngayon, nakapag-attend siya nung, kasi nga, masterclass, ganun pala. So, hindi niya pinapa-avail kasi wala sa listahan. So, nagugulat kami, on the 6th month, 7th month, ang daming mga claims, hindi pinapa-avail kasi non-compensable. So, yung medical evaluator na train sa ICD-10, sila din ang kinausap nila yung trainer, Sander. Sinabihan sila mismo ng DOH trainer na it's not advisable na gamitin niyo yung internet. You stick with what's we're using here kasi hindi talaga siya match. So, doon pa namin na-discover, Sander, na hindi nakaka-avail yung ibang pasyente kasi wala raw yung code.